na Islam at Christianity, may definition sa Trinity. Trinity, it has been defined as there is one person of the Father, another to the Son, another to the Holy Spirit, but the Godhead of the Father and the Son and the Holy Ghost are one. So, yon ang definition, iisa. At mula pa noon, si San Pablo nagpahayag na ang Diyos na naglikha sa sanlibutan ay makilala sa pamamagitan ng kaniyang mga nilikha. Kaya kung tingnan natin ang the first book, chapter of the Bible, in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created heavens and earth. So diyan pa lang, tatlo na. In the beginning, time, heavens, and earth. At beginning, may past, present, and future. Heaven, height, depth, width. Earth, matter, solid, liquid, gas. At nang likha ng Diyos ang tao sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, sabi ng Diyos, let us make mankind in our image and likeness. Let us, plural, make mankind in our plural, image singular, and likeness. Kung tingnan natin, di man tayo Bible alone, but merong mga Biblia na mabasa natin na itong let us, together with the Father, Son, and the Holy Spirit, na mabasa natin sa naturang talata sa Amplified Version, Bible, na mabasa natin. Kaya, ang Katoliko ba'y naniniwala na iisang Diyos lang? Iisang Diyos lang. Wala tayong total sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Shema Israel, Yahweh Eloheno, Yahweh Echad. At ang Echad yan ay hindi nag-iisang persona, more than one person. Echad. Kung tingnan natin, in the Hebrew word, iba ang yakid at iba ang ikad. Ikad, one of unity. So, ang Trinity, batay mismo sa deklarasyon at turo ng ating Panginoong Hesus. Sa San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19, using the Voice Bible, go out and make disciples of all nations, ceremonially wash them to the baptism in the name of the triune God, Father, Son, and the Holy Ghost. So, nandyan ang triune God. No? Father, Son, and Holy Spirit, in the name singular, sa iisang Diyos, Father, Son, and Holy Spirit. So, napakalinaw na turo yan. At ito ay tinatawag ng simbahan na Holy Trinity. Tres Unity. Unidad. Sa pamamagitan ng mga konselyo ng simbahan. Dahil ang otoridad at final authority, di naman ang Bible, kundi ang simbahan. O ng Timoteo 3:15, the pillar and foundation is the church. Kaya ang simbahan ang magturo. Kaya sinabi sa banal na kasulatan din na ating pinagbatayan, napakalinaw, sabi ng ating Panginoong Hesus kay San Pedro, feed my sheep. Ano po bang ibig sabihin, feed my sheep? And John chapter 21,
Ayon sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and he will feed you with knowledge and doctrine. Now, ang ating paksa, Trinity ba ang dapat maniwalaan para tayo'y maligtas? Yes, malinaw yan sa Biblia ng mga Kristiyanos. Bakit? Sa pamamagitan ng Triune God, Father, Son, and Holy Spirit, ang lahat ng mga tao sa buong mundo dapat binyagan, at ang binyag ay makapagligtas. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 20. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Marcos 16:16, ang hindi maniniwala ay hindi maliligtas. Ngunit ang tatanggap at sumasampalataya at magpabinyag, siya'y maliligtas. So sa pamamagitan ng Trinity, iisang Diyos na tatlong persona ang dapat lahat ng tao ay yumakap para maligtas. Pero, ginagamit din sa ating mga kapatid na Islam ang Catechism of the Catholic Church, numero 841. Dahil nakasulat dito, the church relationship with the Muslims. The plan of salvation also includes to those who acknowledge the Creator. And the first place among whom are the Christians who profess to hold the faith of Abraham, are the Muslims who profess to hold the faith of Abraham, and together with us, they adore one merciful mankind, judge on the last day. So, lilinawin natin ito dahil pwedeng gagamitin nila ito na di na kailangan pang magpabiniyag sa Triune God, Father, Son, and Holy Spirit, dahil may deklarasyon na ang simbahang Katoliko, ang mga Muslim na naniniwala sa iisang Diyos, sila'y maligtas din. Merong side note dito. Ang side note, Lumen Gentium number 16. Ano po ba yung side note, Lumen Gentium number 16? Proklamasyon niya ng Vatican kung ano ang ibig sabihin sa deklarasyon sa Catechism of the Catholic Church. Sa Lumen Gentium number 16, ito ang ating mabasa na through no fault of their own, do not know the true church of Christ of her gospels, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience. Dito may receive salvation. Sino daw ang dapat maligtas? Yung inosente na hindi nila alam na ang tunay na nagdala ng kaligtasan, dala ang Triune God, ay ang simbahang Katoliko. So, ang di nila alam, inosente sila, ipinanganak na sila na Muslim, dito may receive salvation. Yon ang deklarasyon. Pero, kung ituloy natin, ang deklarasyon diyan sa Catechism of the Catholic Church, numero 468, outside the church, there is no salvation. Ibig sabihin, kung alam mo talaga na ang simbahang Katoliko na nagtuturo ng Triune God ay siya ang may dala sa kaligtasan at tiyak na kaligtasan. Bakit tiyak na kaligtasan? Sa simbahang Katoliko, ang dami ng mga santo na nadeklara sa pamamagitan ng simbahan na sila'y nasa langit na. Tiyak na kaligtasan nasa simbahang Katoliko. At ikumpara natin sa ating mga kapatid na Islamic Tawhid. Sa Islamic Tawhid, mabasa natin sa introduction ng Quran nila, page 842, na ang Islamic Tawhid ay may tatlong aspeto. Ibig sabihin, the word Tawhid, di yan mabasa din sa Quran, lalo na ang salitang
three aspects of Tawhid. No? Kung ang batayan na dapat mabasa letra por letra. At kung tingnan natin, itong Islamic Allah sa ating mga kapatid, nasa kakuran mismo ni Marmaduke Pickthall na unang gumagamit sa salitang Allah ay ang mga pagano na Arabo. Mabasa natin yan sa pahina 4 sa introduction ni Marmaduke Pickthall na sabi, lalo na ang kanilang tinatawag na banal na bato ay house of Allah, but the chief objects of the worship, there were a number of idols, which were called daughters of Allah and intercessors. So, ibig sabihin, wala pa si Muhammad noon, ang Islam, wala pa, ngunit, ang mga Arabong pagano gumagamit na ni Allah, ngunit ang Allah nila ay may mga anak na babae. At sino yung mga babaeng mga anak na yan? Nasa isang Quran nila. Sa footnote, ating mabasa sa 1638, the three principal idols of pagan idolatry were goddess, Lat, Usa, and Manat. Lat was a human shape, Usa had its origin sacred tree, and Manat, it was a white stone. Yun ang mabasa sa Quran kung ihambin natin ang Islamic Allah at ang Trinity ng mga Kristiyano. Ngayon, kung ang Trinity o ang Tauhid, mga kapatid, lalo na ang kanilang Diyos na nag-iisa na si Allah, ay tunay na Diyos. So, ibig sabihin, alam niya ang aral ng simbahang Katoliko o Kristiyanos. Pero kung tingnan natin sa Quran, Kapitulo 5, versikulo 72, Allah, nakasulat yan, they have certainly disbelieved who say, Allah is the Messiah, the Son of Mary. Una, kahit kailan, walang aral ang Kristyanismo Katoliko na si Allah ang Messiah. Wala ding aral ang simbahang Katoliko na si Allah ay Son of Mary. Kaya kung ang tauhid ng Islamic Allah ay tunay na Diyos, saan siya kumuha nitong kaalaman na nakasulat sa kanilang Quran na si Allah is the Messiah, Son of Mary? Yon ang paghahambi natin. Hindi lang yan. Sa Quran 5:73, makita natin dito na nagsabi, those who say Allah is one of a Trinity. So may mabasa palang Trinity diyan sa kanilang Quran na tinututulan nilang di totoo dahil di mabasa sa Bible. So sa Quran may mabasang Trinity. Pero ang sinabi dito, Allah is one and a Trinity. Ang ibig ba sabihin nito ay persona? Hindi. Sa kanilang aklat, mabasa na ang Allah na nagsabi dito, one of the Trinity, one of a Trinity ay one of the three gods. Hindi naman aral ng Kristyanismo na sa Trinity, there are three gods. Hindi lang yan. Sa Quran, Kapitulo 5, versikulo 161, ito mabasa natin. And beware the day when Allah will say, O Jesus, Son of Mary, did you say to the people, take me and my mother as deities besides Allah? Ano sabi? Sa Quran, Kapitulo 5,
1:16? Sinabi mo ba, Jesus, na tanggapin ninyo ako at si Maria na inyong mga Diyos-Diyosan maliban kay Allah? Dites. Ang tanong, turo ba ng mga Kristiyano na si Santa Maria ay nagiging Diyos? Hindi. Kaya dito pa lang, questionable na ang Allah ng mga Muslim kung tunay bang Diyos. At hindi lang yan, nasa kanilang aklat. Ano nakasulat sa kanilang aklat? Sabi, at sa hadith pa rin, ang sabi na the Islamic Ummah shall be divided into 73. One will go to paradise, and the 72 will go to hell. Ang daming mapunta sa impyerno. Paano natin masabi na tiyak ang kaligtasan kung nasa hadith nila o nasa aklat nila na the Ummah will be divided into 73. One will go to paradise, 72 will go to fire. So, ibig sabihin, may matiyak na pupunta talaga sa impyerno. Kaya mga binati nating mga kasama at kapatid, kaibigan, nandito, ito'y isang pagkakataon na ihambin natin. Dahil ang Quran nila ay malinaw na isang rebuttal sa turo ng Kristyanismo na hindi naman itinuturo noon. Kaya kung ang Islamic Allah ay tunay na Diyos, dapat alam niya na na mula noon hanggang ngayon, hindi tinuturo na si Allah ay Mesiya, Son of Mary. Walang turo na ganyan. Kung ang tunay na Islamic Allah ay tunay na Diyos, dapat alam niya na si Santa Maria, kahit kailan, hindi kinikilalang Diyos ng mga Kristiyano. Pero nakasulat yan sa kanilang Quran, mga kapatid. Kaya, ang paksa natin, alin ba? Trinity o Tauhid? Para sa tiyak na kaligtasan. Ito'y ginawa mismo ni kapatid, tinanggap ko lang. Kaya, nahayag ngayon mga kapatid, nasa pamamagitan ng Trinity, at meron tayong mabasa diyan, ito'y nagdala ng kaligtasan sa lahat. At dapat ang lahat ay ayakap para kayo'y maligtas. Salamat. Time. Ladies and gentlemen, thank you so much. Affirmative side, Brad Wendell Talibong. And now, for the 10 minutes interpellations, you have the floor. Bismillah. Bro, okay na ba? Handa ka na ba? Yes, bro. Okay. Unang tanong, ganito. Kasi Trinity, Tauhid yung ating paksa. Gusto ko lang maging malinaw para sa lahat, sa mga Muslim, sa atin lahat. Meron ba tayong mababasa mula sa Biblia na kapag kami o yung mga tao na hindi naniniwala sa Trinity ay mapupunta sa apoy ng impyerno? Maraming salamat sa tanong ng ating kapatid. Meron ba? Meron. Dahil ang Trinity ay kaligtasan, 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 10, ang hindi tatanggap sa katotohanan ay hindi maliligtas. Objection, moderator. Yung tanong ko patungkol sa Trinity, no? Dapat malinaw. Kasi yun ang tinitindigan mo eh. Dapat mabasa kasi yung tanong ko saan sa Biblia na mababasa na kapag hindi kami naniwala sa Trinity ay mapupunta kami sa apoy ng impyerno. Nasaan? Okay, repeat the answer, speaker. Okay, maraming salamat. Malinaw naman ang sagot ko, moderator. Na
Sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, nandyan mabasa ang Triune God. Yun ang katotohanan. 2 Tesalonica 2:10, ang di tatanggap sa katotohanan, Objection, walang Moderator. kaligtasan. Moderator, Atin, excuse me po. sandali muna. There is an objection, but the speaker has to answer, proceed with the answer for 1 minute. And any reservation, if the interpellator does not subscribe to the answer, you may reserve your comments during the rebuttal. Proceed. Okay. Excuse me. Okay lang ba, Mr. Moderator? Kasi ang ano natin is... Yes, the speaker has the right to answer and proceed with the answer. And for any debater, if the answer of the speaker hindi po sangayon sa inyo, then you can reserve it during the rebuttal and have sige. a Okay lang, presentation okay. of fallacies. So, Okay, sagot. proceed. Proceed. Maraming salamat. Salamat, kapatid. No? So, okay. Ano ang utos sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19? Baptize them in the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Anong sinabi sa sa Marcos 16:16? Ang hindi magpabinyag ay hindi maliligtas. Saan patungo ang hindi maliligtas? Revelation chapter 12, verse 29, doon sa apoy. Okay, sige. Proceed with question number 2. Okay. Okay, sige, pagbigyan natin. Binanggit mo yung sinabi mo sa Quran na si Maria ay tinatawag at si Jesus Christ bilang Diyos. At tinanggi mo yon, sabi mo, yun ay mali mula sa Quran. Wala ka bang alam na ang otoridad sa inyo ay nagsasabi na meron silang libro na si Virgin Mary ay inyong sinasamba? Ito ang sagot. Ito ang sagot. Wala kaming aklat sa otoridad ng simbahan na sinasabing si Santa Maria ay Diyos. Kaya, kung si Santa Maria ay ginagalang ng simbahang Katoliko, si Muhammad nga, humihingi kayo ng intercession kay Muhammad. Nasa footnote ng inyong Quran yan. Oh. Kaya, kung mabasang ginagalang si Santa Maria, hindi yan mabasang dinidiyos na siya. Yon ang sagot sa napakagandang tanong. Okay, sige. Okay. Ganito. Yung Trinity, sa pagkakaalam mo, kailan ba inimbento at nagsimula? Ito ang sagot. Ang Trinity hindi inibinto. Divine revelation yan sa pamamagitan ng Diyos na tunay at ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 28:19-20. At idiniklara ng simbahang Katoliko na ito'y opisyal na aral sa Council of Constantinople and 341 Anno Domini. Pero hindi ibig sabihin, doon nagsimula ang aral. Idiniklara lang ang ang katotohanan kaugnay sa Trinity. Yon. Okay, sige. Okay, ganito. Sinabi mo kanina, yung Deuteronomio 6:4, binanggit mo doon, yung Yahweh. Yun ba yung tunay na Diyos na sinamba ni Abraham at pinangaral niya? Well, totoo yan na Yahweh, tunay na Diyos na sinamba ni Abraham, pero ang ginamit diyan, Ekad. Yahweh Elohim, Yahweh Eloheno, Yahweh Ekad. Ang Ekad ay hindi nag-iisang persona. Kaya nilinaw sa San Mateo 28:19-20 na nag-iisang Diyos ay walang iba kundi ang Father, Son, and Holy Spirit. 1 John chapter 5 verse 6 up to 7. For there are three that were recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Bro, ang tinatanong ko, patungkol kay Abraham. Dapat mabasa mo sa Biblia na si Abraham ay nagturo o sumamba sa pangalang Yahweh. Ito Yun po yung tinatanong po natin. nag-iba ang pangalawa mong
pangalawa mong tanong, no? So si Abraham, ito sagot. Si Abraham mismo naniniwala sa nag-iisang Diyos Ekad. At kung makita natin sa Genesis chapter 18 verses 1 up to 5, yung Diyos na nagpakita ni Muhammad, ani Abraham, malinaw, tatlong persona. Nasaan? Nasaan talata? Genesis chapter Sige 18, po. Okay lang ba, Mr. Moderator? Oh. Basahin ko. verses 1. Okay, the time limit, 10 minutes. Reserve your rebuttal and take note your rebuttal Hindi. on during. Panibagong tanong ko na lang to. Yes, Okay. the time is has been consumed for 10 minutes. Okay. We would like, the moderator would like to advise all the debaters that should you want further clarifications, you have to reserve first during the period of your constructive speech or during the period of rebuttal or at the end, because Okay. everything will be settled. So the time has been consumed, and now let's give the floor for Okay. the constructive speech of the negative side for 20 minutes. Ladies and gentlemen, Hindi. May tanong pa. Mayroong 5 minutes Mayroon pa. Oo. Mamaya 5 nyo na, minutes? iyan yung ginagawa nyo. Mag-ano muna tayo rito kasi para at least maganda yung natin. Oo. okay. Consumed ang 1 minute, proceed. Okay, go. Okay. Brother Wendell, anong talata yon na sinasabi ni Abraham na sumasamba siya sa pangalang Yahweh? Kasi yun ang sinabi mo eh. Yun ang hinahanap natin. Nasaan po talata? Okay. Genesis, Sinabi ko 18. kanina, yung mabasa sa Deuteronomio, Yahweh Elohim, Yahweh Ekad, Bro. yon, sandali muna. Nasagot mo na yun, Oh, hindi yun ang yeah, tanong ko. yeah. Ang tinatanong ko For- sa'yo, for kaya the- binalikan kita, yung sa Genesis 18. Okay. Oo. Relax, speaker. Can you please clarify the question, interpolator? Okay, ganito Okay, po proceed. yun. Yung huling sinabi niya kasi, patungkol kay Abraham, na si Abraham ay sumasamba sa pangalang Yahweh. Hinahanap natin yung katibayan. Sabi niya na sa Genesis 18. Ngayon, hinahanap natin yung talata. Nasaan ngayon sa Genesis? Pakibasa mo. May Biblia tayo rito, babasahin natin. Nasaan? Okay. Napakalinaw ang sagot ko. Huwag mo nang putulin. Na yung... Wala pa akong pinuputol. sandali. Bro, Sandali muna. wala pa akong Okay, pinuputol. the period to answer, proceed. Okay, thank you, moderator. So, yung nagpakilalang Diyos sa Deuteronomio na sabi, Yahweh Elohim, Yahweh Eloheno, Yahweh Ekad, yun ang Diyos na nagpakita kay Abraham diyan sa Genesis chapter 18 verses 1 up to 5. At yung Diyos na yan, na walang ibang sasambahin, walang iba si Yahweh, ngunit nagpakikita sa tatlong persons. Okay, Mr. Moderator, mayroon lang akong objection. Okay lang ba kung babasahin ko? Pagka... Okay, the interpolator can ask question laying down the basis based on the Holy Bible. You can proceed. Quote your question based on the Bible Okay. in brief. Proceed. Okay, sabi niya, nandito daw sa 18, yung Yahweh na sinasamba ni Genesis. Basahin ko lang sa Genesis. Ito. At nagpakita ang Panginoon sa kanya sa mga puno ng Serena ni Mameri habang siya ay nakaupo at sa pintuan ng tulda ng kanilang kainitan ng araw at titiningin ang kanyang mga mata at nang malakas at narito tatlong lalaki at nakatayo sa tabi ng pagkakakita nila sa kanila. Itinakbo niya upang sila ay salubungin mula sa pintuan ng tulda. Yumukod sila sa lupa. Nasaan ngayon ang Yahweh rito, Bro Wendell? Walang nakasulat. Walang nakasulat, Bro Wendell. Oh. Natural Ayan, sa salin mo. oh. Pero kung sa salin... Sige, di basahin mo dyan sa Biblia mo. Huwag kang mag-utos, magtanong ka lang. Ay, tingnan nga, tutulan mo. Oh, wala. Okay. Okay, there is a premise. The issue now on the Holy Trinity.
ang Yahweh, no? God the Father. Yes. So, based on the premise, the question for clarification of the speaker, proceed. Okay. Okay. tanong Sagot? ko. Sagot ako. O sige, Mr. Moderator. Okay, proceed. Okay. Okay, sagot muna ako. Eto, malinaw naman. Nabasa mo, yung mukod siya, yung pagyukod, yun ay pagsamba. At yung nag-iisang Diyos, yun ang tinutukoy sa Genesis, o sa Deuteronomio. Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Ekad. At ang ikad na yon, tatlo ang nagpakita kay Abraham kung saan Okay. yung bukod siya. Okay, ganito. Malinaw yan. Okay. Brother, yung sinasabi mo na Deuteronomio 6.4, sino yung kausap doon? Si Abraham o si Moises? Ito ang sagot. Natural si Moises. Ay, hindi Pero pala si ang Abraham. pagpatunay, hindi. Objection, Takbir! moderator. Objection, Wawak ka. moderator. Okay. Okay. Okay, Audience. manahimik ka. Huwag kang maingay dyan. Relax ka lang dyan. The Kanina pa kita nakikita. repeat the Relax ka lang. Okay, repeat the question. Repeat the question. Hindi, nakuha ko yon. Okay. May Just objection clarify. ako. Okay. Okay. May Ganito po yung may tanong ko. objection ako. Anong objection? Oo. Ang objection natin, di siya dapat magdesisyon. Wala At tayo, hindi tayo maliban nagdidesisyon. yan, sabi niya, di nabasa. Sabi niya, moderator, ang ating ngayong tema, may side comment siya, ang ating paksa, patutunayan, hindi lang sa isang talata, kundi sa Bible. At walang Bible, isa lang talata. Objection, moderator. Okay. Objection, moderator. We would Objection. like to reiterate, based on the rulings, that the reference is not only exclusive on the Bible, but all other references. Yes. And therefore, all the detailed arguments on both sides can be crystallized during your rebuttals and reserve everything during the rebuttals. Proceed for the next question. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Ngayon, binasa mo ngayon at tinutukoy mo, si Abraham daw yun, yung sinasabi mo na nandun sa Deuteronomio 6.4. Tinatanong ko sa'yo, Objection, moderator. Saglit muna, wala Objection. lang objection, tapos na. Objection, moderator. Anong basis? Sabi niya, tinutukoy mo nga yung Deuteronomio 6.4 si Abraham. Hindi ko na sinabi yan. Ito yung tanong ko. Kasi, sinabi mo, Okay. yun daw yung Yahweh. Kasi tinutukoy mo Shama Israelo, panay ang ganun mo pa di ba? So ngayon, para mapatunayan natin na totoo yung sinasabi mo, na si Abraham yun, pati yung sa Genesis 18. Ngayon, ito yung tanong ko, nasaan yung katotohanan o yung sinasabi mo na si Abraham yung kausap ng Diyos doon at hindi si Moises? Ito ang sagot. 6.4. Ito ang sagot. Sinabi ko kanina na walang nag-iisang Diyos na binanggit sa Deuteronomio Kapitulo 6:4 si Yahweh, Ekad. At ang nagpakita kay Abraham doon sa Genesis chapter 18 verses 1 up to 5, ang tunay na Diyos na nagpakita sa kanya sa tatlong persona. Yon pa lang, malinaw, inihayag na ang Trinity, dahan-dahan, at idiniklara ito ng simbahan. Pro Dio et Ecclesia. Okay, 10 minutes consumed. Okay, thank you. And after the 10 minutes interpellations, and take note in a debate, hindi po sangayon lahat ng mga sagot sa ating speaker. And that's the very reason that we have a portion of rebuttal. And that will be reserved. And now, ladies and gentlemen, for the constructive speech of the negative side, and he will disprove the existence of the Holy Trinity. And he may cite the Tawhid on behalf of the Holy Trinity. And now, let's all welcome Ustaz Basir sa Kaging for 20 minutes.
A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinakamaawain. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon, na Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay, na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, sumaatin ang kapayapaan, biyaya, pagpapala ng dakilang tagapaglikha na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kapatiran, jazakumullahu khairan. Pagpalain po kayo ng Allah sa lahat po ng mga nag-organize dito, naging bahagi po dito. Umasa tayo sa biyaya, sa pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. So, ngayon po mga kapatid, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa po nagmumuslim. Gusto ko pong maging bukas muna yung puso't isipan nyo para makita nyo po kung ano po yung katotohanan. Ito po ay isang debate na naghahayag ng katotohanan. Ano man ang masabi po natin dito, basta mayroong ebidensya, mayroong katibayan, dapat tatanggapin natin yan. Hindi dapat tayo masasaktan. Dahil ang katotohanan talagang masakit. Kaya dapat tanggapin natin mula sa ating puso para makita natin ang tiyak na kaligtasan. No? So, yung paksa po natin patungkol po sa Tauhid at Trinity. Alin ba ang dapat na paniwalaan at sundin ng mga tao para magkaroon ng tiyak na kaligtasan? So bilang isang Muslim, tayo po ay tumitindig na ang Allah, siya lang mag-isa, wala nang iba, maliban sa Kanya. Yung sinasabi pong tauhid, yan po ay sinasabi po na kung saan kaisahan ng Allah. Kapag isang Muslim, nauunawaan niya yung salitang tauhid. Bakit? Pag sinabing tauhid, yun po yung kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Hindi po yan tatlo. Hindi yan plural. Hindi po yan marami. Bakit? Iyan ang itinuturo eh. Tandaan natin ha, walang Muslim na nagdidebate sa buong daigdig kung ilan ang Diyos. Kaya nagtataka tayo sa ating mga kababayan. Iisang batayan, pero hindi sila magkasundo. Pero bilang isang Muslim, walang Muslim na nagdidebate. Pag tinanong mo yung Malaysia, Amerikano, Japanese, Pilipino, kahit na anuman, basta Muslim. Pag tinanong mo sila, ilan ang Diyos? Sasabihin, isa. Alin yun? Yung po yung tauhid. Kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya, napakarami po sa banal na Quran. Kaya nga binabanggit ng Quran, wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ha? Sabihin nyo, ang inyong Panginoon at ang aming Panginoon, siya lang mag-isa, wala nang iba, maliban sa Kanya. Ang mahabagin, ang pinaka-maawain. Yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya, bilang isang Muslim, naniniwala kami, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng bagay na nakikita, siya lang mag-isa, yun ang Allah. Nakarapat dapat natin pag-ukulan ng pagsamba. Kaya mga kapatid, mga kababayan, kapag sinamba natin ang dakilang tagapaglikha ang Allah, yan ay binabanggit ng mga sugo at mga propeta. Bakit sila ipinadala ang mga sugo at mga propeta? Para ba sa Trinity? Para doon sa tatlong persona? Para doon sa isang Diyos, tapos may tatlong persona? Hindi po. Wala pong propeta o sugo na nagturo ng Trinity. Wala po. Kaya nga tinatanong ko sa kanya kanina. Wala siyang maipakita.
tinanong din natin siya kung kailang inimbento yan. Inamin niya naman na nagkaroon ng konselyo. O dito nagkaroon ng pagboboto-boto ng mga ng mga church father para gawing Trinity, para gawing Diyos, para gawing yung Holy Spirit ay gawing Diyos ng kanilang konselyo. So, bilang isang Muslim, naniniwala po tayo, isa lang ang Diyos. Dahil ito yung daladala ng mga sugo at mga propeta. Kaya sinabi sa Quran, walakad ba'at na fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sa bawat nasyon, sa bawat lugar, sa bawat pamayanan, ang Panginoon, ang Allah ay nagpadala ng mga tagapagbabala, ng mga sugo, para nang sa ganon, iwasan nila yung mga peking Diyos, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga huwad, na hindi karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba, maliban lamang sa Allah. Kaya, ito yung daladala natin, na pagsamba, na nag-iisa lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, maski si Jesus Christ na kasama ng pagka-Diyos na kanilang sinasamba. Hindi ba't mababasa natin sa Biblia, mababasa natin sa banal na Quran, na si Jesus Christ ay alipin, sugo, propeta, anak ng tao, mas mababa pa kaysa sa anghel. Ano yung sinabi sa banal na Quran? Nang siya ay kapapanganak-panganak lamang. Sinabi kaagad ni Jesus Christ nung siya ay baby pa lamang. Ano sabi? Kala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kita nyo? Sinabi ni Jesus Christ, katotohanan, ako ay alipin ng Allah. Alipin siya. Paano siya magiging Diyos? Sinabi niya, ako'y alipin ng Allah. Ako ay binigyan ng kasulatan at ako'y hinirang niya bilang isang propeta. Kita nyo? Hindi niya sinabi, kaya ako pinadala para maging kabilang sa 3 persona. Wala. At isa pa, sinabi sa banal na Quran, na si Jesus Christ, si Isa alayhisalam, siya ay magiging makatarungang pinuno. Siya ay marespeto sa kanyang mga magulang, sa kanyang nanay. Pero sa Biblia, makikita natin, mga kapatid, hindi tayo naniniwala na ginawa ni Jesus Christ yun, na tawagin niyang babae ang kanyang nanay. At ang unang himala niya sa Biblia ay gumawa ng alak. Samantalang sa banal na Quran, ang unang himala ni Jesus Christ, yung kapapanganak pa lamang, nagsalita na siya. At sinabi niya, katotohanan, ako ay alipin ng Allah. Ako ay binigyan ng kasulatan at ako'y hinirang niya bilang isang propeta. At nang siya ay lumaki na, nangangaral na, sinabi niya, Ya Bani Israel, inni Rasulullah. Yan ang maliwanag na sinabi niya, o angka ng Israel, o kayo na mga lahi ni Israel, ako ay hinirang sa inyo, pinadala bilang isang propeta. Allahu Akbar. Kaya, ang Muslim, hindi nalilito kung sino si Jesus Christ, kung kabilang ba siya sa 3 persona, kabilang ba siya sa Diyos. Paliwanag. Puntahan naman natin sa Biblia. Si Jesus Christ ba nagturo ng Trinity? 3 ang Diyos? Sabi ni Jesus Christ, para tayo magkaroon ng tiyak na kaligtasan, Juan 17:3, tumingala siya sa taas. Sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan. May tinuturo si Jesus Christ sa taas na ikaw ay makilala nila na nag-iisang Diyos na tunay at iyong isinugo sa makatuwid bagay sa Jesucristo. Tanyo? Maging Biblia at Quran, nagkakaisa. Sino si Jesus Christ? Kabilang ba siya sa 3 persona? Nagturo ba siya na 3 ang Diyos?
Wala. Sabi nga niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na tatlong persona, tunay na Diyos, Ama, Anak, Espiritu. Hindi po ganun ang sinabi ni Jesus Christ. Ang sinabi niya, isang tunay na Diyos na makilala nila. At si Jesucristo na iyong isinugo. Yan ang maliwanag. Tinanong pa siya, Marcos 12, talatang 29. Tinanong siya ng mga taong matatanda kasi sa bayan ng Israel, sinugo siya. Ilang oras pa? 9 minutes pa. Okay. Sinabi niya, tinanong si Jesus Christ, ano baga ang pinakapangulong utos? Sumagot si Jesus Christ dahil tinatanong siya, pakinggan niyo o Israel, ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay Trinity. Yun ba ang sabi? Ha, mga kababayan? Oh. Ano sabi ni Jesus Christ? Yung sagot niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos, tinuturo ni Jesus Christ, sinasama sarili niya, na ano, nasasamba lamang tayo sa nag-iisang tunay na Diyos. Ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Hindi sinabi tatlo. Mayroong Ama, may Anak, mayroong Espiritu. Wala pong ganun. Napakalinaw ng aral po ng Biblia at ng Quran, nagkakaisa kung sino si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay alipin, sugo, tao, anak ng tao, anak ni Maria. Kaya nga nung dumating si Anghel Gabriel, hindi ba't sabi ni Anghel Gabriel kay Maria, Maria, ikaw ay magdadalang Diyos at kabilang siya sa tatlong persona. Yung ba sabi? Oh, hindi. Ano sabi? Kay Maria ni Anghel Gabriel, Maria, ikaw ay magdadalang tao pala, hindi pala magdadalang Diyos. Dahil ano? Magsisinungaling ba si Anghel Gabriel? Sasabihin niya, Maria, ikaw ay magdadalang Diyos? Ang itinuturo ni Anghel Gabriel, sinabi niya, Maria, ikaw ay magdadalang tao. Kaya nga nung lumaki na si Jesus Christ, nangaral si Jesus Christ, ano sinasabi ni Jesus Christ? Nung siya ay nangaral na at nagpapakilala na sa ganang sarili niya, ano sabi niya sa mga tao? Juan 8:40. Sinabi niya, bakit niyo ako pinagsusumikapang patayin na Diyos? Diyos ba? Oh. Ano sabi ni Jesus Christ? Bakit niyo ako pinagsusumikapang patayin na isang tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na ito ay narinig ko sa Diyos? Kita nyo? Kaya si Jesus Christ, iba talaga sa Diyos. Bakit? Kasi may narinig siya na Diyos. Nag-utos sa Kanya. Iba yung nagsugo doon sa sinugo. Kaya si Jesus Christ, magmula pa ng umpisa, bago ipanganak, sinabi na ni Anghel Gabriel. Sinabi na ng Diyos. Hanggang nangaral siya, taong-tao talaga si Jesus Christ. Wala kahit isang talata na sinabi mismo, na galing kay Jesus Christ na siya ay sinabi niya na Diyos talaga siya. Bagkus lagi niya sinasabi, isa lang ang Diyos. Sambahin niyo siya para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Wala pong ganun na sinasabi na Trinity o tatlong Diyos. Ang Diyos ba magpapahayag ng kanyang katangian ng pagka-Diyos at lilituhin niya ang mga tao? Hindi mo malaman kung isa ba o tatlo, mayroong Ama, Anak, Espiritu? Kaya nga sabi nila sa catechism nila, yung catechism nila sabi, ang Trinity ay mystery. Bakit mystery? Kung mystery yan at hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sino mang tao, bakit pinapaliwanag ni Brother Windel? Diba? Eh sabi nga sa kanilang catechism, ang mystery hindi maunawaan ng kahit na sino man. Walang po pwedeng makaunawa
Tapos paliwanag ka ng paliwanag. Ito yung Trinity, ito yung ano. Hindi nga maintindihan eh. Bakit mo ipipilit sa tao? Di ba? Ang otoridad mismo nila ang nagsasabi na ano? Na hindi maiintindihan ang Trinity. Dahil yan ay mystery. Misteryoso, hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sino man. Sabi nga ng kanilang otoridad, ano sabi? Ay, sorry. Hindi kayang ipaliwanag ang Trinity. Ano sabi ng isang pare na si Pedro Sibilia? Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat sa lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa naipapahayag at hindi pa rin napapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Pare yun! Tapos si Brother Wendell magpapaliwanag dito, ganito, ganon. Tapos dito, ang pare mismo nila nagpapaliwanag, hindi yan naipapahayag. Ayan kontrahin niya to, yung pari na to. Paano ngayon yan? Sino mas magaling, yung pari nyo o si Brother Wendell? Nasa sa inyo na yung pagpapasya. Ha? Tapos kanina, tinanong ko siya. Sabi niya, wala daw silang doktrina. Na si Virgin Mary, sabi niya, mali yung Quran, kasi mali yan, sinasamba niyo si Virgin Mary. Ito nga, pare nyo mismo nagsabi na sinasamba nyo si Virgin Mary. Paano mo ngayon tututulan to? Otoridad nyo to Mga pare ito. Ano sabi? Si Virgin Mary ay sinasamba nila. Sino? Sino ang nagsabi nito? Si S. Flores at si R. Alejandro na mayroong nilobstat ni Artemio G. Casas at may imprimatur ni Jovellanos. Yan. Kita nyo? Tapos, ang doktrina pa nila, si Virgin Mary ay reyna ng kalangitan at kalupaan. Kita nyo? Hindi ba Diyos yan? Sinasamba nga kita nyo? Sino ang nagsabi? Yun pa rin, si James. At ang pamagat po ng libro nila ay Glories and Virtues of Mary. Sino po ang nagsabi? Si James Albertino. Yan. Tapos, meron pang isa. No? Last 2 minutes. Okay. Mamaya, reserve po natin yan. Okay. Tapos kanina, tinatanong ko siya, patungkol doon sa talata sa Genesis. Pinasa ko, nabuking siya ngayon. Wala namang talata na nakasulat doon na sinamba ni Abraham si Yahweh. Hindi ba? Nabuking siya kanina, binasa natin. Yan, nasan yung Biblia? Nung binasa ko, wala. Tapos yung Deuteronomio 6:4, hindi po si Moises ang kausap doon. Kaya tinatanong natin, si Moises ba o si Abraham? Pinagpipilitan niya si Abraham. Ngayon, nabuking na siya. Okay, basahin natin. Nagpakilala ba talaga ang Diyos kay Abraham sa pangalang Yahweh? Biblia, ito. Baka hindi mo pa nabasa to. Ituturo ko sa inyo. Okay. Last 1 minute. Sige. Okay lang. Okay. Okay. Ito ganito. Sa Exodo 6:3, anong sabi? At ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngunit sa pangalan, Yahweh, Jehovah, hindi ako nagpakilala sa kanila. Biblia mismo Tapos kay Wendell kanina, sabi niya, Yahweh daw. Sabi sa Biblia, hindi nagpakilala ng ganong pangalan. Takbir! Paano ngayon yan? Kinukontra mo tong Biblia mo. Diba? Yan ang katotohanan. No? Nag-aral tayo nito. Alam natin ang Biblia. No? Kaya, yan ang sinasabi sa Biblia. Hindi nagpakilala si Abraham sa pangalang Yahweh. Bakit?
Dahil lang Yahweh, inimbento lang yan. Si Petrus Galentinos ang naglagay ng tetragrammaton. Yes po. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, time. Before the interpellations, we would like to request the audience, let us respect the speakers and please behave. We want to fully understand sa lahat na kanilang binabanggit. Kinakailangan po talaga na liwanag sa lahat. We would like to appreciate both speakers. Very relaxed po sila. Kaya kayo naman, we are prohibited to please shout, do not shout. Please behave. Okay? So proceed with the 10 minutes warning on the right side, please. Resume for 10 minutes. Questions. Okay. So, dito tayo sa pahayag mo, Ustad Bashir. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay po. Ganito po, no? Ang tanong niya, napunta kay Propeta Muhammad, kay Maria. No? Ang layo. O, sasagutin po Objection, natin. moderator. Sumasagot ako. Sumasagot ako. Objection, moderator. What is the objection, basis? Objection. Klarong-klaro yon. Ang sabi sa kanyang deliberation kanina, pag sumamba, pag Diyos na. Kaya, tinanong ko, kung dinyo si Santa Maria dahil may salitang pagsamba sa footnote ng kanilang Quran, wala bang mabasa na si Muhammad sinasamba? Okay, the moderator would like to rule that the issue is pag sinasamba, there is a description na a conclusion, subject for rebuttal na maging Diyos. Kaya, kapag ito ang pinadayag na sinasamba ang mahal na birhen, kaya nga may conclusion na maging Diyos, ang question po, hindi ba totoo na sa Quran sinasamba si Muhammad? Please clarify whether it is true, a categorical question. Proceed. Okay, ito ang question. Dahil sa nilatag niya kanina, na ang salitang pagsamba pag Diyos na, therefore si Santa Maria din Diyos na. Now, bilang debater ng Islam, alam mo ba na kahit sa footnote ng Quran ninyo, may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay, ganito. Sasagot po ako. Okay. Wala pong matinong Muslim. Sino po sumasamba kay Propeta Muhammad dito? Wala. O, kita nyo. Walang matinong Muslim na sasamba kay Propeta Muhammad. Dahil malinaw ang katuruan sa pananampalatayang Islam, ang Allah lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. Kung yan ay nakasulat dyan sa footnote, dapat alam mo yan, nag-aral ka. Yung footnote ba, kasama ba dyan sa Quran? Salita ng Panginoon? Oh, dapat alam mo yan, Brother Wendell. Mababaw ang pangunawa mo. Sige, magtanong ka. Objection, moderator. Walang side comment. Ay, sorry. Okay. Okay, pinatawa na kita. Okay. Okay, Proceed with question number 2. proceed. Ito ang malinaw kong tanong kasi. Hindi ko tinanong moderator kung ang footnote hindi kasali sa salita ng Diyos sa Quran. Ang tanong ko, kung ang definition mo ng pagsamba ay pag Diyos na, si Santa Maria, sinamba din niyo siya, alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay. Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Bakit?
Dahil wala namang nakasulat sa Quran eh. Kung may footnote dyan, yan ay pinuputol mo lang. Pakibasa mo, Mr. Moderator, yung Quran. Yung footnote na sinasabi niya. Oh, Request yan, moderator. sige. Okay. Oh, The time suspended. okay. Ito. Pwedeng buo para at least paki-explain na rin sa mga audience natin. Ako nahahawak. Okay, again. On the morning when the prophet died, Abu Bakr came into the mosque at Al-Madinah and found the people all distracted, and Umar telling them that it was a sin to say that he was dead. And Bakr went and ascertained the truth, and coming back into the mosque, cried, "Lo, as for him who worshipped Muhammad, Muhammad is dead." Again, lo, as for him who worshipped Muhammad. Okay, pakituloy niyo po. Proceed. But as for him who worshipeth Allah, Allah is alive and death not. Then he recited this verse, and it was I, if the people had not known till then that such a verse had been revealed. Pakiulit nga po dito. Dito po. Pakiulit lang po. Sige. Ito po, for him. And it was as if Ito po, for him. Okay. Para For maintindihan nila. him, Okay. for him Okay. who worshipped Muhammad. Okay. Period. Saglit lang po. Muhammad Okay. is dead. Okay, Muhammad is dead and But as for him okay. who worshipped Allah, Okay, Allahu Akbar. Okay. O sige. Allah is alive. Okay, mashallah. Sige. Proceed. Okay, paki-explain mo nga, Mr. Moderator. The moderator has no role to explain on both sides. Okay. The moderator has only to rule on both sides. Okay, sasagutin Proceed. ko po. Tanong. Sasagutin ko po yun. You Oras have the ko. floor. Yes, okay. Unang-una, maliwanag po yung nakasulat. Kung sino daw ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. At kung sino naman ang sumasamba sa Allah, ang Allah ay nananatiling buhay. Oh, pinutol niya eh. Oh, huling-huli. Okay. Huling-huli ka ngayon. Hindi ka makakalusot. Si Basir ang kausap mo. Sunod na tanong. O sige, Oo. tanong. Sunod na tanong. Itong nakasulat sa footnote ninyo na pilit mong iniwasan, who worship Muhammad, ito ba'y present tense o past tense? Okay, ganito yon. Yan po ay pinapakita dyan nung kay Propeta Muhammad, nung siya po ay namatay na, may mga tao na nalungkot sa sobra at ayaw na nilang mag-ibada, magsamba. Kaya nga, sabi ng isa, si Abu Bakar, sabi niya, kung kayo ay sasamba sa Allah, si Muhammad ay patay na, pero ang Allah nananatiling buhay, kaya dapat siya ang sambahin. Maliban sa kanya, wala nang iba. Yan ang maliwanag. Oh. Moderator, ulitin ko ang tanong. Ang binasa ng moderator ay nagsabi, for him who worshipped Muhammad. Oh. Ang worship na ginagamit dito, present tense o past tense? Oh, ganito yon. Kasi nga po, yung sinasabi po dyan, lumapit ang mga tao kay Abu Bakar. Yung unang kalipa. Ngayon, sabi niya, kung mayroong sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero ang Allah, buhay siya, kaya dapat yun ang sambahin natin. Hindi ang mga tao inuutosan na sambahin si Muhammad.
para maintindihan mo. Malinaw yung nakasulat dyan. Okay. Huwag mong balaktutin. Sunod na tanong. Proceed with the next question. Moderator, dahil din niya sinagot categorically, yung ginamit dito, for him who worshipped Muhammad, ang worship ba dito, ang worship ba na ginagamit dito, past tense o present tense? Ganito yon, brother. Kasi yan, unang-una, nakalagay yan. This dyan, is ang liwanag. a, okay, this is categorical, and then you may answer it past tense or present tense, and then you can qualify. Okay. Yung pangyayari kasi na yan, unang-una, para maintindihan natin, nung panahon ni Propeta, ni Abu Bakar, kasi siya na po yung naging kalipa, namatay na po si Propeta Muhammad. No? Hindi nangangahulugan na sumasamba ang mga Muslim sa panahon niya. Kaya lang yung mga tao, nalungkot sila dahil nga namatay na ang Propeta Muhammad. Hindi yan sumasamba kay Propeta Muhammad. O sinong tao ang sumasamba kay Propeta Muhammad? Pakibasa mo dyan, kung meron dyan. Sunod na tanong. Itong nakasulat na sinabi, for him who worshipped Muhammad, ang ibig sabihin dito, worship, hindi sinasamba. Ganito yon. Unang-una, walang Muslim nga nasasamba kay Propeta Muhammad. No? Ang sinasabi dyan, hindi sinasamba talaga si Muhammad. Yung panahon na yon, nalungkot yung mga tao dahil sobrang lungkot nila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kaya nga sabi dyan, kung sasamba kayo kay Muhammad, patay na siya. Pero kung sasamba kayo sa Allah, ang Allah palaging buhay at kailanman hindi siya mamamatay. Yan. Yan ang nakasulat. Maliwanag. Huwag mong putulin, Wendell. Hindi Huwag ko, mong putulin. moderator, categorical question. Ang tanong diyan, nakasulat dito, for Mr. him Moderator, who worshipped Okay. Objection. Muhammad. Okay, Paulit-ulit. the issue has already been Categorical. repeated. The answer has been repeated, and then you may reserve everything during the rebuttal. Proceed with kilometric questions. Proceed. Okay, follow-up question. Batay dito. Ibang question. Pag sinabing, he who worshipped Muhammad, sino itong tinutukoy na worshipped Muhammad? Kristiyano, Muslim? Wala ngang Muslim na sasamba kay Propeta Muhammad. Ayan ang liwanag na nga dyan eh. Sinabi na nga dyan ni Abu Bakar, kung kayo sasamba kay Muhammad, si Muhammad patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah nananatiling buhay. Yun ang dapat nating sambahin. Dapat ikaw din, Wendell, sambahin nyo ng Allah. Para na sa ganun, magtagumpay tayo dito sa mundo at higit sa kabilang buhay. Takbir! Allahu Akbar. O yun, yung Bakit sinabi ni Abu Bakar na worshipped Muhammad kung walay nagsamba kay Muhammad? Ganito. Ganito po yun. Unang-una, yung sinasabi ni Abu Bakar, kasi nga po, yung kwento po niyan, yung panahon na yan, nalungkot na yung mga Muslim, ayaw na nilang mag-ibada kasi nabigla sila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kasi dapat maintindihan natin yung tauhid. Kapag tumigil tayo sa pagsamba, ibig sabihin doon, nasa tao lamang tayo. Pero kung patuloy tayo sumasamba, yun ay para lamang sa Allah. Kaya nga sinasabi dyan, kung kayo ay sasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah palaging buhay, mananatili, magpakailanman. Siya ang sambahin nyo. Yan ang maliwanag. Paulit-ulit na lang yung tanong eh. Wala bang ibang bago? Okay. Sunod na tanong. Totoo ba, o alam mo ba bilang debater ng mga Muslim, na itong Allah ay sinasamba na ng mga pagano noon at may 3 anak batay mismo sa introduction ng Quran? Totoo o hindi? Okay, ganito po. Totoo po yun. Bakit? Bago kayo maging masaya, ganito po yun. Ang Propeta Muhammad ipinadala sa loob ng 23 years. Bakit? Para yung mga peking Diyos, kasi sabi nga ng Quran, pinadalang mga propeta, para yung tao hanguin sa peking pagsamba sa
ibang Diyos maliban sa Allah. Ano sabi? Si Propeta Muhammad ayon sa kasaysayan, meron siyang naipalabas na 360. Tapusin ko na lang to. Tapusin ko na lang yung sagot ko. Okay? O tapusin ko na lang. Kaya nga, mayroon 360 idols. Hindi lang po yung tatlo, Ka Wendell, para maintindihan mo. 360 idols. Yun lang ang inabot mo eh. Pero 360 pala. Oh, dapat nilaliman mo pa ang pagre-research mo para malaman mo ang katotohanan. 360 idols. Pero, ang mga pagano, kilala nila ang Allah, kaya nga mayroong Allah. Ang problema lang, tinatambalan nila ang Allah. Kaya ang tawag sa kanila, mga pagano, dahil sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa peking Diyos, maliban lamang sa Allah. Takbir! Allahu Akbar. O yun. O, tapos na. Paano? Tapos na? Okay. Time is up for 10 minutes interpolations. And proceed na sa second stand. So, mamaya ng rebuttal, ha? Yan na yun. Ha? Yan na yung 15 minutes. 15 minutes. Tapos 5 minutes after. 15 minutes na rebuttal. Ladies and gentlemen, very interesting exchange of arguments. And now, let's proceed for the 15 minutes rebuttal. And this is the clarification on ano po ang outcome ng cross-examination. Kinakailangan po na i-clarify ito sa pamagitan ng rebuttal. So kaya nga, itong rebuttal will give us the clarification. In this case, the affirmative side will clarify o ano pa talaga yung mga misunderstanding on what points not fully grasped. Kaya nga, mayroong rebuttal. Ladies and gentlemen, for the affirmative side, the rebuttal for 15 minutes, Brad Wendell Talibong. Okay, maraming salamat. No? At sa aking kaharap at sa dialogong ito, si Ostad Baser Sakaging, dahil nabasa niya na may sumamba kay Santa Maria, ang ibig sabihin niya, Diyos na si Santa Maria. Kaya nga, ginamit natin itong footnote ng Quran. Nasabi niya dapat pinag-aralan natin na ang footnote of Quran ay hindi ito bahagi ng salita ng Diyos. Pero, nasa bahagi ng Quran nila dahil footnote yan. Yeah? Oh. Footnote nila na kung merong sumamba kay Muhammad, sino to? Kristiyano o Muslim? Bakit sinabing, tinanong ko pa, past tense yun. No? Ito ang nakasulat kasi, as law for him who worshipped Muhammad, Muhammad is dead. Kung walang nagsamba kay Muhammad, bakit may sinabi ditong who worshipped Muhammad? Sino ito? Kristiyano o Muslim? Dahil sabi niya, walang Muslim sumamba kay Muhammad. Iba't nakasulat ito? May paliwanag siya. Basta ayaw na umano magsamba dahil namatay sa at nalungkot ang mga tao, pagsamba na yan. Hindi, may sumamba pa rin. Kung yun ang argumento ng aking kapatid, ang alawa, yung argumento niya na ang Trinity di mabasa sa isang salita, sa isang talata, ay di
totoo. Pero, yung tauhid niya, narinig ba ninyo kanina na binasa niya ang salitang tauhid sa Quran? Wala. At ano ang tauhid? Nasa page, paliwanag ng page 892 ng kanilang Quran. Merong tatlong aspeto, 3 aspects. Kung ang argumento niya, dapat ang katotohanan ay mabasa sa isa lamang talata. Narinig ba ninyo kanina na itong 3 aspects of Tauhid binasa niya sa Quran? Wala. At kung sinasabi ng ating kapatid na si Moises, si Abraham, di man mabasa letra por letra, ang Yahweh na sinamba, yun ang kanyang argumento. Ang tanong, bakit si Moses at si Abraham ba? Binanggit ba ni Abraham at Moses ang salitang tauhid na may 3 aspeto? Ano yung 3 aspeto? One is of the Lordship of Allah. One is of the worship of Allah. Lordship, worship, and qualities of Allah. So, nabanggit ba yan sa aking kapatid? Hindi. Ang sabi niya, sa Biblia, ang ating Panginoong Hesus nagpakilalang tao. Di tayo tutol diyan. Dahil ang ating pananampalataya, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi siya ibang Diyos sa Ama. Pero hindi ang divinity of Christ kasi ang aming paksa ngayon about tauhid, paghahambin. Narinig nyo ba kanina na sinabi niya na ang hindi maniniwala sa tauhid na may 3 aspeto ay hindi maliligtas. Yun ang paksa na ginamit niya. Pero wala tayong narinig sa deliberation niya. Kundi sabi niya, di ba natin naabutan, may sulat ang pare. Binasa ko yan dahil sinagot natin ang Iglesia ni Cristo yan at kahit si Eliseo Soriano. Pero sabi niya, pinutol ni Wendell. Ang akala niya, yung binasa niya, hindi niya pinutol. Meron pa tayo sanang follow-up na tanong, ano ang nakasulat karugtong sa binasa mo? Oh. Yan dapat. Oh. So, sabi ng ating kapatid kanina, dapat may batayan at tatanggapin natin. Yung sinabi ng aking katunggali ngayon na sa Trinity, there are 3 gods. Di ako nakaabot sa tanong yan. Pero pupunta tayo. Dahil batay sa kanilang aklat, sa Trinity, there is only one God. Ialin ang totoo dito? Sa pahayag ni Ustads, sa kaging na in Trinity there are 3 gods? O itong aklat nila na ang Trinity ay may iisang Diyos? Ito pa. No? Bakit ginamit natin ang introduction at footnote ng kanilang Quran? Bahagi yan sa pag-aaral ninyo. Kaya kahit hindi yan bahagi sa surah, pero yung mga scholar ninyo, kaya ang nagsulat niyan, huwag niyong pasinungalingan ang scholars ninyo. Ito mga kapatid, sakay Marmanduki Piktal. The Christian Romans were believers in one God. Ngayon, di pa tayo nakaabot sa tanong niyan. Sabi ng ating kapatid na ang Trinity ay 3 Diyos. Sino ngayon ang nagsabi ng katotohanan? Itong nasa Quran nila? Na ang Christian Romans were
were believers in one God. Monotheism, hindi polytheism. Hindi ibig sabihin na magiba na dahil lang sa maling akala nila. Kaya nga, sinabi ko kanina, bakit ang Islamic Allah ay hindi tunay na Diyos? Dahil nakabatay sa maling akala sa ribatal sa Quran. Binanggit ba niya sa deliberation yan? Yung binasa natin kanina, Quran, Kapitulo 5, 72. Allah is the Messiah, the Son of Mary. Yun, hindi niya yan binanggit. Iniwasan ng aking kapatid, kung totoong Diyos yung Allah ninyo, saan galing siya? Sa nakasulat sa Quran 5:72 na itinuturo at sinong Kristiyano na nagturo na si Allah ay the Messiah, Son of Mary. Kung si Allah ay Messiah, sinong pangalawang persona? Naisip ba yan? Oh. Kung si Allah ang Son of Mary, the Messiah, asan na ang pangalawang persona? Pero ang pangalawang persona, hindi pangalawang Diyos. Maliban yan sa mga scholars nila. Oh. At sabi niya, si Bro Wendell, malinaw na mystery ang Trinity. Pero pinaliwanag. Bakit sa binasa? At pinutol niya. Wala bang mabasa na ang simbahan kahit misteryo ay makapagturo sa mystery of Trinity? At yun ang binahagi natin. Dahil yun ang tinututulan ng mga Muslim. Mga kapatid, inaamin ng aking katunggali na ang ala nila ay galing sa paganong Arabo. At sabi niya, ang dami pang mga Diyos-Diyosan. Kulang lang ang binanggit. 3 lang ang binanggit ko. Dahil 3 ang kanyang anak. Anak na babae. Oh. At ang Mecca, ang pinaka malaking object ng idolatry. Noon pa man. So, dahil may mabasa na salitang pagsamba kay Santa Maria, ibig ba sabihin na Diyos na si Santa Maria? So, yon ay nabatay lamang sa misinterpretasyon ng ating kapatid. Lalo na sa nakasulat sa kanilang Quran. Okay. Ito. Ginamit natin ang Quran, Kapitulo 5, versikulo 116. O Mary, O Jesus, Son of Mary, did you say to the people, take me and take my mother as deities besides Allah? Kaya yun ang sinabi natin kanina, dapat ilatag nila yung sinabi ng aking katunggali na dapat may batayan. Hindi lang ang batayan yung maling akala. Papayag ba sila na sa ating maling akala dahil humahalik sila sa bato na itim, sinasamba na nila ang bato na itim at dinyos na nila? Papayag ba sila? At sabi niya, nagkaisa sila. Pero nandito sa aklat ng mga Muslim, hindi nagkaisa ang mga Muslim, merong debate din. Oh. At meron ding mga nagpakilala na propeta. So, una mga kapatid, napakalinaw na ang Trinity, sabi niya, deklarasyon lang yan ng simbahan. Hindi. Kinumpirma niya ang pahayag ko na ang katuruan nating mga Kristiyano, hindi Bible alone. Ang katuruan natin, batay sa deklarasyon ng simbahan. At ang turo ng katotohanan ay hindi natapos sa Bible lang. Kaya yung konsilyo, yun ang bahagi sa sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus
sa San Juan Kapitulo 21:17, Simon, feed my sheep. Ano yung feed my sheep? Jeremiah 3:15, I will give you a pastor with all my heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. Kaya, kung idiniklara ng simbahan, di yan ibig sabihin, mga kapatid, na doon nagsimula, idiniklara lang ang katotohanan na hindi talaga magiba sa mga ayaw tumanggap dito. At hindi lang yan. Meron pa tayong katanungan, mamaya na lang, no? Dahil gusto sila letra por letra. Oh, mamaya na lang. So, di magiba ang katotohanan sa maling akala lang. Bakit maling akala? Di ba? Tatlong Diyos ang Trinity? Wala kang mabasa na tatlong Diyos ang Trinity. Although, ang Ama ay Diyos. Na mabasa natin Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Echad. Ang anak ay Diyos. Juan Kapitulo 1:18. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Gawa Kapitulo 5, versikulo 3. Ilan ang Diyos? Tatlo ba ang Diyos? Mismo ang kanilang Quran scholar nagpahayag na ang mga Kristiyano, ang Roman Christians, naniniwala ng iisang Diyos. Kaya, huwag mong sabihin na itong sabi ng Quran footnote na may iisang Diyos, ang pinaniniwala ay mali at tama na ang maling akala ng ating mga kapatid. Kaya, ang tinatawag na Triune God na mabasa sa Biblia at kahit Trinity mabasa sa Biblia, baka di nila alam yan kung gusto sila letra por letra. Yun ang ibiniyag sa lahat ng mga tao sa Mateo Kapitulo 28, 19, 20. At di tatanggap sa katotohanan, lalo na sa biniyag. Marcos 16:16, hindi maliligtas. Kaya mga kapatid na mga Muslim, isip-isip na kayo, saan ang tanggapin nyo? Ang Allah na nanggaling sa paganong Arabo na may mga kasamang Diyos-Diyosan? Maraming salamat. Thank you, minutes. Thank you so much. After the 15 minutes rebuttal on the affirmative side, we'll give the rebuttal on the negative side. Ito po, the speaker of the negative side has to crystallize everything. Kaya nga, he will clarify sa kanyang mga points, na itong tawid talaga, itong totoo at hindi yung Holy Trinity. So, yung Holy Trinity issue po natin, the negative side will now present his 15 minutes rebuttal. Bismillah. Ito na lang para wala na. Time for 15 minutes starts. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ulan. Ano? At pasensya na kayo at inabot na tayo ng gabi. Pero tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Itong pinag-uusapan natin ay napakahalaga, napaka-importante. Dahil dito tayo magkakaroon ng kaligtasan. No? Kapag isinabuhay natin yung narinig natin na katotohanan
tinanggap ng puso natin, ng tenga natin at isipan natin, tinanggap natin at ating pinagtimbang-timbang at nakita natin, napatunayan natin na ito ay katotohanan, kinakailangan nating yakapin. No? So, maraming salamat po sa inyo. So, pupunta na po ako sa rebuttal, no? Wala na pong question and answer pala to, no? So, okay, sagutin ko po yung kanyang mga sinabi, no? Unang-una, nami-misinterpret ng kapatid natin, Ika Wendell. Hindi ko sinabi na ang Allah ay Diyos ng mga pagano lamang. Hindi po. Yung po ay maliwanag na sinabi ko na ang Allah ay kabilang sa sinasamba ng mga pagano. Dahil ang mga pagano noon, may sinasamba sila 360 idols. At ang isa doon na kanilang sinasamba, dahil kilala nila ang Allah, yun ang kanilang sinasamba, pero kanilang nilalagyan ng katambal ang Allah. Dahil sa Islam, ang isa sa pinakamalaking kasalanan na magagawa ng tao na hindi patatawarin ng Allah, yung magtambal ka, mag-akibat ka. Ano sabi ng Allah sa banal na Quran? Walau asraku lahabita anhuma kanu ya'malun. Ang sino mang magtambal, mag-akibat sa pagsamba sa Allah. Ang Allah, sinabi mo, may kaparehas siya, may 3 persona, may kamukha siya, may kapantay siya, may kasinlaki siya. Hindi dapat ganon. Kapag sinabi natin, no, yun, at yun ay paniniwala natin, yun ang sinabi ng Allah na mawawalang saysay lahat ng inyong mabubuting gawa. At kayo ay ibabalibag sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kaya bawal sa Islam eh. Hindi po pwedeng sabihin mo ang Allah may 3 anak. Dahil sinabi ng Allah sa banal na Quran, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang Allah ay hindi nagkaanak at hindi ipinanganak at sa Kanya ay walang makakatulad. Yan ay paniniwala ng mga pagano yung sinasabi po ni Ka Wendell. Wala po yan turo sa pananampalatayang Islam dahil maliwanag po. Dahil kahit ako, dati rin po akong hindi Muslim, pero pinag-aralan ko po ng masusi ang pananampalatayang ito. Kaya nakita ko po ang katotohanan dito po sa pananampalatayang Islam. Na ang sasambahin lamang, walang iba, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kagaya sa mga kasama ko, nandito si General, at yung mga kapatid natin na nandito, napakaraming balik Islam. No? Na kung saan dati silang hindi Muslim, yumakap sila sa pananampalatayang Islam. Kaya nakita nila ang Allah, yun lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. No? Kaya, nang dahil dito, tandaan nyo po, yung Tawhid at Trinity, nang dahil po dito, ang tao mapupunta sa apoy ng impyerno. Pero nang dahil din po dito, ang tao magkakamit ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Ano po sinasabi ng banal na Quran? Sa chapter 43, verse 60, 68 hanggang 70. Ano po sabi? Ito po ang binabanggit mismo. Bakit ako yumakap sa Islam? Dahil napakalinaw ng katuruan. Wala po tayong makikita sa Biblia. Pasensya na po, pasintabi po sa inyo. Wala pong nakasulat sa Biblia na ang kahit anong relihiyon man, anong sekta ay maliligtas. Wala po. Pero sa banal na Quran, napakalinaw po. Ano sinabi sa chapter 43? Verse 68 hanggang 70. Sinabi ng Allah, "Walladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, udkhulul jannata wa ajwajukum tukhbarun." Sa malapit na kahulugan, ano sabi? Sila na mga sumampalataya. Kita nyo, dalawa lang gagawin natin mga kababayan. Sila na mga sumampalataya, sumamba sa kaisahan ng Allah. Hindi po Trinity. Hindi isang Diyos, tapos 3 persona. Hindi po. Sinabi ng Allah, sila na mga sumampalataya, sumamba sa kaisahan ng Allah, gumawa ng kabutihan, sila ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Allahu Akbar. Sino yung mga yon? Sila na mga naging Muslim.
Kaya magsipasok kayo sa paraiso, sinabi ng Panginoong Allah. Kaya tayong mga Muslim, dapat mag-celebrate na tayo. Dito pa lang, sinabi na sa atin na tayo ay maliligtas. Allahu Akbar! Masya Allah. Yan ang maliwanag na katuruan. Sino po yun? Sinabi diyan, mga Muslim. Pagkatapos na naniwala ka sa mga palatandaan, sa kapangyarihan ng dakilang tagapaglikha, kayo ay magsipasok sa paraiso kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Ito ang tiyak na tagumpay. Allahu Akbar. Masya Allah. Diba? Yan ang tunay na tagumpay. At yan din po ay inayunan ng kanilang otoridad. Ha? Na kanina binasa ni Brother Wendell. Si Pope John Paul II mismo ang nagsabi. Sinabi sa Catechism, tayong mga Muslim, ligtas tayo. Allahu Akbar. Sila mismo nagsabi, otoridad galing sa Vatican, galing sa Roma. Binanggit niya mismo kanina, inaamin niya na na ang mga Muslim maliligtas. Saan nakasulat? Sa kanilang Catechism. Saan? Sa 841. Ano sabi? Sabi, the Church's relationship with the Muslims, the plan of the salvation, includes those who acknowledge the Creator in the first place, amongst whom are the Muslims. O, kita nyo? Maliwanag, di ba? Muslim, maliligtas. In the first place, amongst whom are the Muslims. This profess to hold the faith of Abraham. Kita nyo? Together with us, they adore one merciful God. O, kita nyo? Kinukontra ni Brother Wendell yung nakasulat sa kanilang catechism na na tayong mga Muslim ay maliligtas. Allahu Akbar. No? Maliwanag yan. Tayong mga Muslim maliligtas. Sino ang nagdeklara? Yung kanilang Papa sa Roma mismo, si John Paul II. Oh, kita nyo? At sinabi pa doon, together with us, they adore one merciful God. Judge on the last day. Kita nyo? Isa lang pala yung Diyos na sinasamba natin eh. Kaya nga sabi sa inyong catechism din, wala na tayong debate, Brother Wendell. Sinabi mismo nila bakit ka pa nakikipagdebate sa amin? Dineklara na nga nila ng otoridad ninyo na kaming mga Muslim ay ligtas. Dapat dialogue na lang. Allahu Akbar. Yan. Bakit? Kasi maliwanag yan. Hindi naman kami ang nagdeklara niyan eh. Sa inyo yan, kasulatan nyo yan. Meron tayo rito. Sa 841, binasa ko na po. Maliligtas ang mga Muslim. Maliwanag. Kaya, pagdating dito, dapat dialogue na lang. No? At alam nyo ba, na sinasabi mismo ng inyong kasulatan, na yung Trinity ay hindi talaga matatagpuan nito sa Biblia. Binanggit niya kanina yung unang Juan 5:7. Wala pong Trinity doon. At yung ibang Biblia, inalis na po yan. Sa pag-aaral po, mga scholar mismo nagsabi, may Biblia ako rito. Wala nun. Wala po yung Ama, Anak, Espiritu. Wala po. Iba yung nakasulat. Kaya inalis na po yan. Mga scholar mismo nagsabi, hindi yan kasama. Kung meron siyang Biblia, kumukontra yan sa ibang Biblia. No? So, yan ang maliwanag. Bakit? Tayo, sabi ng catechism, tayo at sila. Tayo ay naniniwala sa Diyos ni Abraham. Together with us, they adore one merciful God. Bakit? Iisa lang ang lahi na ating pinagmulan. No? At kaming mga Muslim, bakit ginagawa namin to? Hindi po para magpagalingan. No? Ginagawa namin to dahil utos ito ng dakilang tagapaglikha. Sinabi niya, Udu illa sabili rabbika bil hikma wal mau idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
Ano sabi ng Allah sa malapit na kahulugan? Invite the people to the way of your Lord with wisdom and beautiful preaching. Kita nyo? Tayo, nagpapahayag tayo ng katotohanan dito. Merong mga batayan, merong ebidensya, konkretong katibayan na hindi magigiba ng kahit na sino man. No? Kaya, napakalinaw po. Yung tauhid, yun ang dapat nating sambahin. Yung pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, inutos ng lahat ng mga sugo at mga propeta. Kahit yung ama ng mga mananampalataya na si Propeta Abraham, sinasabi sa Quran, siya po ay isang Muslim, siya po ay sumasamba sa Allah. Kaya nga binasa natin kanina, ang sinasamba lamang ni Abraham, isang Diyos lamang. Alam natin, bilang isang Muslim, tayo at sa inyo, tayo ay naniniwala si Abraham, siya yung father of faith of oneness God. Kaya, ito yung paniniwala natin, maniwala lamang tayo sa nag-iisang Diyos. Pag yun ang ginawa natin, inutos ng mga sugo at mga propeta, kahit ang huling propeta na si Propeta Muhammad, ano sabi niya? Man qala la ilaha illallah, dakalal jannah. Ang sino mang sumaksi, sumamba sa nag-iisang Diyos, siya ay pasok sa paraiso. Allahu Akbar. Yan ang sinabi niya. Para tayo magtagumpay sa mundong ito at higit sa kabilang buhay, sambahin natin ang nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya mga kababayan, dito po namin kayo hinihikayat. Buksan nyo po yung puso't isipan nyo. Baka sakali, kayo ay mapatnubayan, kayo ay magabayan dito sa pananampalatayang Islam. Kasi sa kabilang buhay, one-way ticket lang. Hindi na tayo babalik dito sa mundo. Paano ngayon kung nagkamali tayo sa pagkilala sa nag-iisang Diyos? Hindi pala tunay na Diyos yung ating sinasamba. Peking Diyos pala ang ating sinasamba. Kaya kinakailangan mag-ingat tayo. Pag-ingatan natin para nang sa ganon, tayo po ay magtagumpay sa ating pupuntahan sa kabilang buhay. Kasi sinabi ng Allah sa banal na Quran, mag-ingat tayo. Law kunna nasma'u wa nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sasabihin ng mga tao, kapag sila na ay nasa apoy ng impyerno, nasa parusa na, sasabihin ng mga tao, kung kami lang sana ay nakinig at ginamit ang aming pag-iisip, di sin sana'y wala kami sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kaya mga kababayan, mag-ingat tayo. Saliksikin natin kasi utos din sa Biblia. Sabi ni Jesus Christ, hanapin nyo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan, yan ang magpapalaya sa inyo. No? Kaya, kung kayo po ay sasamba sa tatlo, yan po ay inimbento lamang. Walang nagturong propeta, walang nagturong sugo, walang kahit na sino man. Kahit si Jesus Christ hindi nagturo ng Trinity. Bagkus si Jesus Christ, nagturo lamang sa isang Diyos. Yan ang sinasabi po sa Biblia at banal na Quran. Yan ang maliwanag. Kaya kanina sinasabi pa niya yung kay Virgin Mary. Si Virgin Mary, sinasabi mismo ng kanilang kasulatan, Diyos talaga. Sinasamba nila. Meron pa nga dito, kaya lang Bisaya ito, hindi ako marunong magsulat ng Bisaya eh. Kung meron sana magbabasa, kanta ito ng Katoliko na nag-aral talaga. Talagang Diyos talaga si Virgin Mary. Ito, papabasahin natin. Okay lang po ba? Oh. Ito ang pagdasal nila kay Virgin Maria, no? Kanta ito sa Katoliko. O Maria, panalipdi kami sa katalagman, o paminawa kining among mga pag-ampo, nga gikan gayud sa kasing-kasing namo. Mga pagtuaw, mga panglimbasog, o mga pangaliyupo, luwasat kami sa dayong kasubo. Sa Tagalog pa, sinasabi dito, O Maria,
ah, panalipdi. Ano ba yung panalipdi sa Tagalog? Ah, Okay, time. Soft. ah, nakasabot ni sila kay mga Bisaya. Okay, ladies and gentlemen, congratulations for both sides. And to give us the final clarifications, mayroon pong summary. So, out of the rebuttals, they will summarize para makapsulize po natin ano talaga ang yung laman, buong buo. And it will be in a form of a conclusion. Kaya nga, the negative side will first present the summary sa kanyang rebuttals. He will reduce everything in 5 minutes. And after that, the affirmative will close the debate in his 5 minutes. Let's give 5 closing ang affirmative. Closing. And so, the presentation of the summary So we'll give the 5 minutes summary after the rebuttal. And so let's welcome the debater of the Islam, Ustaz Bazer Sakaging. You have 5 minutes. Okay, Conclusion. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, maraming salamat po. No? Unahin ko na po yung pagpapasalamat po sa inyo. At pasensya na po kayo kung may nasabi man po akong nakakasakit sa inyo, patawarin niyo po ako. Ito po ay dala ng paksa po namin. Ito po ay dala na kung saan gusto po nating maipahayag kung ano po yung katotohanan. No, wag po kayong masasaktan. Ang sa amin lang po ay maipaabot sa inyo kung ano po yung katotohanan. Sa Islam, hindi naman po kailangan ng membro Sa Islam, hindi kailangan ng tagapagsamba ang Allah dahil ang Allah mananatili na makapangyarihan. Kahit wala kayo. Ako nga sa Islam, hindi kailangan kayo pa. So, hindi kailangan ng membro sa Islam, hindi kailangan ng ikapo para magbigay sa akin. No? Pero kung may ibibigay kayo dyan, malayo pinanggalingan namin, alhamdulillah. Sige po. Okay. Joke lang po. Okay. Ganito. Yung paksa po namin patungkol po dito ay atin pong natindigan. Bakit? Napatunayan natin pati yung kanilang mga kasulatan, si Jesus Christ at yung kanilang mga pare, yung catechism nila, ang Papa sa Roma ay sinasabi na tayo ay maliligtas. Tayo ay ligtas na Muslim. No? At tayo mismo, sinasabi ng banal na Quran na tayo ay sasamba lamang sa nag-iisang Diyos para tayo magtagumpay dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. No? So, ito po yung tinitindigan po natin. At ito po ang katotohanan, wala nang iba maliban dito. Sa pagkilala lamang, pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Bakit? Kasi, unang-una, kahit sa Old Testament, New Testament, Final Testament, iisa ang sinasabi. Kanina, binanggit niya yung Deuteronomio 6.4. Ano sabi ni Moises? Pakinggan niyo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Kita niyo? Old Testament, isang Diyos lang, isang Panginoon. Maliban sa Kanya, wala nang iba. Nung dumating naman si Jesus Christ, nangaral siya. Nakasulat din sa Mateo, sa Marcos 12, talatang 28 hanggang 30. Ano sabi? Pakinggan niyo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Yan. No? Yun ang turo ni Jesus Christ.
Opo. O yan. So yun ang turo. Magmula Old Testament, New Testament, hanggang Final Testament. Ano sabi sa banal na Quran? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Siya lang mag-isa, wala nang iba maliban sa Kanya. Allahus samad, lahat ng mga nilikha ay umaasa lamang sa Allah. Ang Allah ay hindi nangangailangan sa Kanyang mga nilikha. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak at sa Kanya ay walang makakatulad. Iyan ang dapat paniwalaan natin. Ang nag-iisang Diyos. Kaya nga po, si Jesus Christ bilang mga Muslim, siya po ay sugo, propeta, alipin. Sabi nga sa Biblia, mas mababa pa sa anghel. Nakasulat po yan sa Hebrew 2:9. Ano po sabi? Si Jesus Christ ay ginawang mababa pa kaysa sa anghel. Paano magiging Diyos? Si Jesus Christ nagugutom, tinuli. Ha? May Diyos ba na tinutuli? Saan niya gagamitin yun? Bakit tutuliin? Oh. Sabi ni Anghel Gabriel, ikaw Maria ay magdadalang tao. Taong-tao si Jesus Christ. Si Jesus Christ nangaral, sinabi niya, ako'y tao. Ako'y sugo, ako'y propeta. Bakit niyo ako pinagsusumikapang patayin na isang tao? No? Si Jesus Christ, siya po ay mahal na mahal naming mga Muslim. Lalong-lalo na si Virgin Mary. Hindi kami magiging ganap, hindi kami magiging tunay na Muslim kung hindi namin mamahalin, tatanggapin si Virgin Mary na nanay ni Jesus Christ at si Virgin Mary. Ha? Yan po ang paniniwala po namin. Kaya kami, hindi po kami mga anti-Christ. Kami po ay nag-aantay kay Jesus Christ sa kanyang pagpaparitong muli. Opo. Maraming salamat po. Jazakumullahu khairan wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, very, very, very professional debaters. Very ethical, very academic talaga yung summary. Kaya nga, we will listen the summary of the affirmative side. Ito ay the final clarification out of the rebuttals. And this is to be delivered. The affirmative side shall close the debate with a conclusion for 5 minutes. Ladies and gentlemen, let's all welcome to close the debate with the 5 minutes summary on the proof of the existence of the Holy Trinity, Brother Wendell Talibong of the Catholic Faith Defenders. Maraming salamat, mahal na moderator at sa aking katunggali at sa inyong mga kapatid na mga Muslim na nandito. Yung binasa ng ating kapatid sa Catechism of the Catholic Church, pinaliwanag na po natin yan. Na may side note, ngunit iniwasan niya ang side note, na through no fault of their own do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they to may receive salvation. Pero may karugtong niyang iniwasan niya. Catechism of the Catholic Church, numero 846, outside the Catholic Church there is no salvation. At sino ang Antikristo? Unang Juan, Kapitulo 2, 18, 19, nandito na ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama talaga natin. Siya mismo ang nagbanggit, galing sila sa Kristiyano, ngunit humihiwalay sila. Mataas ang dapat tanong pero limited lang. Pero di tayo nakaabot sa aklat na dinala natin dito, ila mismong aklat, na yung Allah ay Al-Anlah. Al, God. Pero alam nyo ba, itanong ko sana sa kanya, alam nyo ba na yung La ay pangalan ng Diyos na buwan?
Kung sasabihin nila na ang La ay hindi pangalan ng Diyos-Diyos na buwan, anong kaugnayan sa mga buwan na dalan natatak ninyo ngayon at sa mga moske? Kung walang kaugnayan sa Diyos-Diyos na buwan. Kaya mga mahal na kapatid, sorry kung nasaktan, bunga lang ito sa aming argumento ng ating kapatid. Pero kung tingnan natin ang Quran, Kapitulo 15:42, si Allah nagsabi na si Satanas ay walang otoridad sa sino man na hindi nagkasala. Pero tingnan niyo sa Sahih Al-Bukhari, Akhlaq 53, Hadith 400. Anong mabanggit diyan? Si Muhammad na kanilang propeta, sabi sa kanyang asawang si Aisha, ay kinulam. Ngayon, kung kinulam si Muhammad, bakit di naprotektahan ni Allah? Mag-isip-isip na kayo. At sabi niya, di daw binanggit Biblia ang Trinity. Kaya nga, tinanong ko kanina kung alam ba niya na sa Biblia may Trinityng mabasa. No? Tinanong ko kanina pero hindi agad sinagot ng ating kapatid. Ito mabasa. Dahil naghanap ng letra por letra. Ito. And a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is in the Trinity. Napakita ko sa Biblia yung paksa namin. Pero ang paksa na tauhid, di ko narinig na binasa niya sa Quran. Ang salitang tauhid. Di ko nabasa. Di nabasa din. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip na kayo. Tama ang ating kapatid, nakaharap ko na isang bisis lang tayo dadaan dito. At yung sinabi niya, si Allah walang anak. Pero binanggit niya kanina na si Allah ay may 3 anak at may mga Diyos-Diyusan pa sa mga pagano na mga Arabo. Therefore, ang kanilang pananampalataya ay nanggaling mismo sa mga pagano. Kaya mga mahal na kapatid, sorry kung nasaktan kayo, pero ito talaga ang katotohanan. Na ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Maraming salamat. That ends the 5 minutes summary of the affirmative side. And we would like to appreciate both professional debaters. The moderator would like to extend our heartfelt congratulations. Napakagaling talaga. Very respectful, very ethical, and very professional po. Both sides. Palakpakan po natin. Affirmative side, Brad Wendell Talibong, and the negative side, Ustad sa Baser. And sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, buong daigdig, congratulations. Ang Panginoon ay talaga sa atin po. God bless us all. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the